Parang mahina. God is good! All the time! God is good! Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Amen! Amen! So, tayo po muna ay pansamandaling manalangin sa oras na ito. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. We invite your Holy Spirit, Lord God, in this church. We invite your Holy Ghost, Lord God, to be with us, Lord God, this afternoon. Fill us, O God, our empty hearts, Lord God, even our empty minds, Lord. Fill us, Lord God, with your precious word, Lord God, na siyang aming maririnig ngayong hapon. Dalangin po namin, O Diyos, lahat, Panginoon, na kaisipan na kung saan ay naguguluhan. Lahat, Panginoon, ng puso, Panginoon, na kung saan nababagabag. Lahat, Panginoon, ng mga uneven spirit, Lord God, sa oras na ito, we declare, Lord God, that every negative spirit, Lord God, will be removed in the name of Jesus right now. At Lord God, dito, Panginoon, ay hindi, O Diyos, makakapanig sa amin sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na lagi, Panginoon, nakasubaybay at nariyan sa amin upang kami, Panginoon, ay palakasin at patatagin sa aming pananampalataya. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. You are the Alpha and Omega. You are the beginning, Lord God, and you are the ending ng aming buhay. Lord, Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na kung saan nagbibigay sa amin ng lakas at katatagan sa araw-araw. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Ito man ay emosyonal, ito man, Panginoon, ay mental, ito ay pinansyal o material na bagay. Lord, Ikaw ang aming great provider. Higit sa lahat, Panginoon, Ikaw ang aming spiritual advisor. Ikaw, Panginoon, ang aming spiritual leader ng aming buhay. Kaya, Lord God, patuloy, O Diyos, na kaming lahat na narito, Panginoon, ay sakupin ang iyong Santong Espiritu. Ang puso, Panginoon, na nasa sa iyo ay maging puso din namin, O Diyos, sa oras na ito. At patuloy, Panginoon, na ang iyong Santong Espiritu, ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ay manahan sa aming kaibuturan ng puso sa oras na ito. Ikaw ang mataas, Ikaw ang mahayag, ang pangalan mo, Panginoon, na makapangyarihan, ang siyang makilala, Panginoon, sa iglesyang ito, sa loob ng God's Ambient Vessel Christian Church. Ikaw, O Diyos, ang siyang mahayag at patuloy na mag-guide sa amin, magliwanag sa aming mga buhay. Ikaw, O Diyos, ang makapangyarihan na patuloy, Panginoon, humawak sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy na humawak, Panginoon, sa aming mga kaisipan, maging sa aming mga puso, maging sa aming mga araw-araw na ginagawa. Panghawakan mo kami, O Diyos, upang hindi kami, Panginoon, magapi ng kaaway, hindi kami magkamali ng aming mga desisyon. Bagkus, Panginoon, lagi kaming lalakad na merong kabanalan, lalakad, Panginoon, na merong banal na pagkatakot sa iyo. Dahil Ikaw lamang, Panginoon, ang aming buhay. Lord, Ikaw, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, at Ikaw, Panginoon, ang aming dakilang tagapagligtas. Kaya sa oras na ito, O Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong banal na Espiritu sapagkat Ikaw, Panginoon, ang laging sentro ng iglesyang ito. Lord, pagpalain mo ang lahat ng naririto, puspusin mo ng iyong banal na salita, puspusin mo, Panginoon, ang kagalakan, puspusin mo kaming lahat ng kapayapaan, at higit sa lahat, patatagin mo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. Patatagin mo kami, Panginoon, sa bawat araw, sa bawat hamon ng aming buhay. Patatagin mo kami, Panginoon, lumakad kami, Panginoon, na merong matuwid na katuwiran, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Sinabi mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 20, na isuot namin, O Diyos, ang baluting, Panginoon, araw-araw. The helmet of salvation, the shield plate of righteousness. Lord God, ang aming pananampalataya, and even, Lord God, yung belt of truth, the sword, and even, Lord God, the shoes of ministry. Lord, sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po na kaming lahat ay i-meron namin ang armor of God. Upang, Panginoon, anuman ang dumating, Panginoon, na palasok ng kaaway ay kaya namin mapagtagumpayan. Dahil, Lord God, Ikaw ang aming Diyos na kung saan magpuprotect sa amin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng sitwasyon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming iniingatan sa panahong ito. Salamat, Panginoon, dahil
aming inaalagaan, inaaruga at pinapalakas sa panahong ito. Salamat po, Diyos, sapagkat ini-spare mo ang aming buhay sa panahong ito upang kami, Panginoon, ay mabuhay pa ng matagal sa mundo. Maraming salamat, Panginoon, at sa oras na ito, O Diyos, bawat kataga, bawat salita mo, Panginoon, magbigay tanglaw sa aming buhay, magbigay liwanag, Panginoon, sa aming daraanan, magbigay kalakasan, Panginoon, sa aming mga kalooban, at magbigay, Panginoon, ng guide sa amin sa araw-araw. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat isa. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan mo lamang, Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Lord to God, Lord to Jesus. Amen. Sa oras na ito, pag-aaralan po natin, no, how does God shaping us through His Word? Paano ba tayo hinuhulma ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita? Alam niyo po, mga kapatid, may standard ang Panginoon. Base sa Kanyang banal na salita, ang standard niya dapat i-shape niya tayo according sa shape ng Diyos. Base sa hubog na gusto ng Diyos, doon tayo hinuhulma ng Panginoon. Di ba po, kapag meron tayo, ang isa pong gardener, o ang isang nag-aalaga ng halaman, sa panahon ngayon maraming naghahalaman, tama ba? Malamang lahat kayo may halaman sa inyong bahay. Alam niyo po, yung isang hardinero or gardener po, pagka po meron siyang gusto na shape sa kanyang halaman na inaalagaan, bata pa lang ito, nilalagyan niya na ng hulma. Halimbawa, ang gusto niyang hugis sa kanyang halaman, paglaki, gusto niya ay hugis puso. Diba? Ang gagawin ng hardinero, mag-shape siya ng heart shape na kung saan matigas para kapag lumaki ang halaman, iikot siya doon sa heart shape na yun. At time will come, lalaki ang halaman ayon sa hubog na gusto ng hardinero. Tama po ba? Kung halimbawa yung hardinero, gusto niya sa kanyang halaman, ang hugis ng kanyang halaman ay barel. Huhugis siya ngayon ng barel. Tama ba? At habang lumalaki ang halaman, ito po ay magiging hugis barel. Amen po ba? Kapag ka ang halaman naman ay gusto niya ay hugis ibon, maghuhubog ulit siya, maghuhulma ulit siya ng isang hugis ibon para pag dumating ang panahon, lumaki na ang halaman, makikita mo ang hulma niya, ibon. Tama po ba? Ganon din po ang Panginoon. Hinulma niya tayo ayon sa wangis niya. Kaya ang gusto ng Diyos, ang maging kaisipan natin, ang lakad natin, ang galaw natin, ay maging hubog at hulma ng Diyos. We are created by God in His own image. Hindi sa imahin ko, hindi sa imahin ng kapitbahay nyo, hindi sa imahin ng nanay mong talakay. Diba? Tayo po ay hinuhubog ng Diyos, hinuhulma tayo ng Diyos ayon sa hulma ng Panginoon. That's why, how does God shaping us through His words? One, ibibigay niya muna sa iyo yung mga warning signs. Iwa-warning ka muna. Gusto ng Panginoon, malaman mo na anak, ang gusto kong mangyari sa iyo, unti-unti, mahubog ka ayon sa gusto kong wangis. At yung wangis na yun ay kawangis ko. Kaya unti-unti tayong iwa-warning ng Panginoon. In Hebrew chapter 4, verse 12, sabi dyan, the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through your bones and marrows. Joints and marrow, it is judge of the ideas and thoughts of the heart. Kung mapapansin po natin, i-warning ka ng Panginoon. Bakit, Lord? Mapapansin po natin, magtatanong tayo, bakit, Lord, kapag ako ay nakakapakinig ng mabuting balita, para bang ito'y tumatago sa puso ko at nasusugatan ako? Bakit akala niya, alam na
tumatama sa akin, tagos sa puso ko, at nasusugatan ako, Panginoon. Ganun ang Diyos maghulma sa atin. Pansinin niyo po ang halaman. Kapag ang halaman gusto mong i-shape ng maayos, bawasan mo, talbusan mo, makikita mo may lumalabas na mga yung kanyang data. Diba? Ganon din po tayo. Kung gusto natin na tayo ay mahulma ayon sa hulma ng Diyos, tayo po isi-shape ng Diyos at unti-unti tatapyasin ng Diyos yung mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. Yung ating mga kilos at galaw, mga gawi at pag-uugali, tatapyasin ng Panginoon yan ayon sa hugis niya, hindi sa hugis natin. Bakit? Kasi ang tao, kain ng kain, gutom. Tulog ng tulog, o yan. Diba? Sabihan mo ng ganito, ayaw sumunod. Pag sabihan mo ng ganyan, sasabihin niya, ayaw ko nga kasi ito ang gusto ko. Kapatid, ang gusto ng Panginoon, lumaki ka ayon sa hulma niya. Hindi sa hulma mo. Amen? Hindi ayon sa gusto mo. Gusto mo flesh? Ang flesh na to walang contentment. Ang flesh na to walang contentment. Why? Sa mga gadget pa lang ngayon, bilhan mo ng bagong gadget. Sa sunod na taon, gusto naman niya iba, pabago-bago kung mag-isip. Pero ang Panginoon, isa lang ang mentality niya. Ang gusto niya, kawanis na niya. Maging mabuting tao ka. Maging mabuting halimbawa ka sa lahat ng mga taong nakakakita sa iyo. Amen? For the word of God is living and effective and sharper than any double-edged sword. Kaya kung halimbawa, tayo po minsan, sabi nga, ang lahat ng tamaan, huwag magalit, kundi magbago. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit, kundi magbago. Amen po ba? Amen. Hello, nandiyan ka ba kayo? Amen. Ang salita po ng Diyos ay buhay at totoo. Sabi nga, church doesn't want to please you, but church will transform you. Amen? Kaya kung nandito ka, para gusto mong sundin kita, hello, ang gusto ng Panginoon, kaya ka nandito para mabago ka, hindi para sundin kita. Amen po ba? Amen. Kahit ako din po, tinuturuan din ng Panginoon. Hindi pwede yung gusto ko, na Lord, gusto ko ligalig, liwaliw, galag dito, galag doon. Hindi pwede. Dahil ang gusto ng Panginoon, stay ka dyan. Dahil ang totoo, ang gusto ko, magnegosyo para yumaman ako. Pero pag nagnegosyo ako at umaangat, nagpipil, masakit yun. Di ba po? Masakit yun. Kasi, siyempre, nandun ka na umaangat ka na tapos biglang, papaalala sa'yo ng Panginoon. Ipapaalala sa'yo ng Panginoon na hindi kita dinisenyo dyan. Dinisenyo kita para ipangaral mo ang mabuting balita. At maraming taong maligtas, maraming taong mabago ang buhay. Dahil gusto kong malaman nila na mayroong Diyos na makapangyarihan na nagmamahal sa kanila at kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan nila. Amen. Amen. That's why that is the word of God. He wants us. Kung mga masakit, pero kailangan natin tanggapin. Dahil kapag yung tinanggap natin, in the end, may magandang mangyayari sa atin. Amen? That's why effective. Pansinin niyo po and sharper than any double-edged sword. Kaya kung nasasaktan na ang isip mo, nasasaktan pa ang puso mo. Ganun talaga pag nagmahal. Amen ba? Penetrating as for us to divide soul. Pansinin niyo po, ang salita ng Diyos, hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Tama po ba? Yes. Tumatagos yan sa pinaghiwalayan ng iyong mga litig at laman. Tumatagos yan sa iyong puso. Sabi na, dividing soul and spirit, joints and marrows. It is judge of the ideas and thoughts of the heart. Kaya ngayong hapong ito, alam ng Diyos kung ano ang laman ng isip mo. At alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo. Amen? Pwede tayong maging great pretender. May kantang ganun, di ba? Pwede tayong maging great pretender sa harapan ng tao. Pero, ang Diyos ang nakakakilala sa iyo kung ano ang laman ng isip mo at laman ng puso mo. Amen po ba? Mag-pretend kayo sa harapan ng ibang tao, pero sa Diyos di nyo kayang dayain ang Diyos.
Hindi nyo kayang bulahin ang Diyos. Hindi nyo kayang pagsinungalingan ang Diyos dahil ang Diyos nakakatalos ng mahanggang kaluluwa at espiritu. Nababasa niya ang puso mo, nababasa niya ang isip mo. In 1 Timothy chapter 3 verse 16, sabi na, all scriptures has breathed by God. It is used for teaching the truth, correcting errors, rebuking faults, and giving instructions for the right living, so that the person who serves God may be fully and qualified to do every kind of good deed. Ang sabi po ng salita ng Diyos, lahat ng nasa Biblia, lahat ng nandito po, ay hiningahan ng Panginoon para magamit sa bawat isa sa atin para i-correct ang ating mga mali. Tandaan po natin, walang perfecto sa mundong ito kahit ako. Kaya kinukorek po tayo ng salita ng Diyos. Kapag pinapakorek po tayo, pag kinukorek po tayo ng Panginoon, tanggapin natin. Isa buhay natin, isa puso natin. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, pagdating niya, ikaw ay banal. Pagdating niya, ikaw ay makakapasa sa standard na gusto niya para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Dahil ayaw ng Panginoon, bakit kanya kinukorek? Bakit kanya nire-rebuke? Diba? Alam niyo po, sa ngayon yung music team, nire-rebuke ko, kinukorek ko. Sabi ko, music team, mag 4 years na tayo, level up. Hindi lamang puro tugtog. Kailangan spiritually, you may go deeper and wider and become stronger. Because hindi ka hahanapin ng Diyos as a worshiper, as a guitarist, as a drummer. Hahanapin ng Diyos ang pagsunod mo. Amen? Simple instruction inside the church, hindi mo kayang sundin. How can you follow the Word of God? Amen po ba? Hindi po ako galing. Simple lang, di ba? Simpleng instruction, simpleng rules and regulations sa loob ng church, di natin masunod. How come na kaya mong sundin ang pinag-uutos ng Panginoon? Amen? Kung sabi na, kung sa maliit na mapagkakatiwalaan ka, malaki mapagkakatiwalaan ka din. Amen po ba? Kaya, sa oras na ito, sabi dyan sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, sabi niya, all scriptures, ito yon, from Genesis to Revelations, all scriptures has breathed by God. It is used for teaching. Yan, nagagamit natin ito sa pagtuturo. Correcting errors, para yung mga mali natin, makorek, matama. Rebuking faults, pag mali ka, mali. Hindi pwedeng ang mali, pwede na yan. Amen po ba? Dapat po talaga, tayo po ay matrain how to be obedient in the Word of God. We must be disciplined. Correcting errors, rebuking faults. Asa na? 1 Timothy chapter 3 verse 16. Yan lang ba? Laman yan? Mahaba yung sinabi ko. Bakit yun lang laman yan? Okay, ibang translation yung sinabi ko. All scriptures, 2 Timothy. Yan, 3:16. All scripture has breath by God and is used for teaching the truth, correcting errors, rebuking faults, and giving instructions for the right living. Pambigay po ng mga instructions. Tama? For training in righteousness. Hanggang 17 po. And giving instructions for the right living so that the person who serves God may be fully and qualified to do every kind of good deeds. Amen? Nandiyan na ba? All scripture, basahin po natin. 1, 2, 3, go. All scripture is inspired by God and is all profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness, so that the man of God may be equipped for every good work. Ayan. So, ibig sabihin, bakit ibinigay ang salita ng Diyos? How does God shaping us through His Word? Sabi niya, ang scripture ay inspired ng Panginoon. O hilingahan ng Diyos ang bawat salita. Is profitable for teaching, para sa maituro ang tama,
rebuking all the faults, correcting errors, and giving training for righteousness. Para tayo po. Kaya kung tinitrain kayo, magpa-train kayo. Why? Always aim to yourself that you are become a prospect leader. Lagi mong tingnan ang sarili mo na someday, I will become a leader. Pag ako ba ang leader, dapat ba suwain ako? Siyempre, pag leader ka, ayaw mo sa mga follower na suwain. Tama ba? So ngayon, how to become effective leader? Kailangan, you must be a great follower. Hello? Amen. Tama po ba? Amen. How can you be a great leader if you will not be a great follower? Kailangan maging mabuting tagasunod ka muna bago ka maging magaling na leader. Amen po ba? So, now, sabi diyan, training in righteousness so that the man of God may be complete. Kung bakit ibinigay ang salita ng Diyos para tayo po ay turuan, i-review, i-correct, kasi gusto ng Panginoon na kung saan pag dumating siya, tayo po ay complete. At tayo po, habang tayo naman ay nagtuturo, dapat alam natin, knowledgeable tayo. Kung bakit natin itinuturo, kasi ginagawa natin. Ang isang bagay, hindi mo ituturo kung hindi mo ginagawa. Pero meron din namang nagtuturo nang ayaw gawin yung kanyang itinuturo. Kaya nag-fail. Pero kapag ikaw, halimbawa, ikaw isang nanay, di ba tayong nanay, gusto natin i-molde natin ang ating anak ayon sa gusto natin, at gusto pa natin higitan pa tayo doon sa galing na meron tayo. Tama po ba? Now, imomolde mo ang anak mo ayon sa gusto mo, mangyayari po yun. Pero kung ano ka, yun din ang mangyayari sa anak mo. Ano ang gusto mong imolde sa anak mo? Kasi kung ano ka ngayon, yun din ang gagayahin ng anak mo sa ipaglaki niya. For example, sugarol. Tapos sasabihin mo sa anak, anak, huwag kang magsusugal. Pero nakikita sa'yo everyday nagsusugal. Anong mangyayari sa anak mo? Gagawin niya rin ang ginagawa mo nang hindi nagpapakita sa'yo. Bakit? Kasi yun ang nakikita. Sabi nga, ang tao, to see is to believe. Pero dapat ang mentality natin baliktad. Believe is to see. Amen? Believe is to see, hindi yung to see is to believe. Bibigyan mo talaga ako ng pera muna bago ako maniwala. Diba? Dapat maniwala ka muna bago mo pakita. Ganun ang prinsipyo na gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, maniwala ka sa Kanya at lahat ng bagay na nais mo, makikita. Hello? Harap pa kanya. Sabi niya, eto po, equip for every good work. Why? Bakit ko kayo tinitrain? Example po ang music team natin. Bakit ko kayo pinapakialaman? Bakit ko kayo tinitrain? Bakit ko kayo dinidisiplina? Because one day, you will be the one who stand in the ministry. Paano kung hindi ko kayo mahubog ng gusto? Eh ano ang maituturo niyo for the next generation? Sige nga po. Ano ang maituturo niyong tama for the next generation kung kayo mismo ngayon ayaw niyong magpaturo? Sabi ko nga, magpo 4 years na tayo, level up. Hindi pwedeng hindi kayo nag-grow and nag-mature sa spiritual life nyo. Hindi pwedeng tutugtog lang tayo. Dahil ang hahanapin sa atin ng Panginoon. Sabi nga, wala doon ang biyaya. Wala ang pagpapala sa pagtugtog. Wala ang pagpapala sa mga pagsuway. Wala ang pagpapala doon sa mga kagustuhan natin. Ang pagpapala ng Diyos doon sa pagsunod mo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Parang nalungkot kayo kasi susunod. Di ba? Ang pagpapala ng Panginoon ay sa pagsunod natin. Ngayon, kung gusto mo na ang pagpapala, sabi nga, if you want, the grace and mercy shall follow you all the days of your life. You must obey His word.
Kasi pangako ng Lord yan. Sa Psalms chapter 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Siguradong sigurado daw. Surely goodness and mercy. Si goodness at si mercy sumusunod sa'yo. Di ba? Si goodness at si mercy sumusunod sa'yo araw-araw. Shall follow you every day. All the days of your life, goodness and mercy will follow you. And you will dwell in the house of the Lord forever. Kung sumusunod ka. Amen po ba? Now, in Hebrews chapter 12, verse 5 to 8, discipline. Ito, mahirap po talaga ang magdisiplina at ang nagpapadisiplina. Amen po ba? Pero kapag nangyari po ito sa atin, tayo po ay very submissive, very obedient, very cooperative. No? Alam niyo po ang gagawin ng Diyos sa atin will be blessed. Basahin po natin. And you have forgotten that exhortation. My son, take the Lord's discipline lightly, or pain when you are reproved by Him. For the Lord disciplines the one who loves, and punishes every son who receives him. If your has discipline, God is giving you a son. For what son is there whom a father does not discipline? But if you are without discipline, which always is, then you are literally the children sons. Naunawaan niyo po ba? Parang nag-speaking in tongues kayo. Alam niyo po, sabi diyan, discipline, it's all about discipline. It's all about discipline. Sabi niya, walang magulang na hindi niya dinisiplina ang kanyang anak. Ang tunay na magulang, dinidisiplina niya ang kanyang anak. Subalit ang magulang na walang pag-ibig at walang pakialam sa kanyang anak, bakit niya pa didisiplinahin niya? Amen po ba? Pero ang ating Ama na nasa langit, kahit matigas ang ating ulo at wala tayong pakialam sa Kanya, patuloy niya tayong dinidisiplina. Patuloy niyang pinapakialaman ang ating buhay. Bakit? Dahil mahal na mahal po niya tayo. Mahal na mahal ka ng Diyos kung bakit pinapakialaman ng Diyos ang buhay mo. Mahal na mahal ka ng Diyos kung bakit Kanya dinidisiplina. Mahal na mahal ka ng Diyos kung bakit Kanya tinuturuan. Mahal na mahal ka ng Diyos kung bakit Kanya kinukorek. Mahal na mahal ka ng Diyos kung bakit Kanya nire-review. Amen? It's all about love of Jesus. It's all about love of the Father. Kung bakit niya tayo dinidisiplina. Dahil ang gusto niya, maging kawangis natin siya. Amen po ba? O pumalakpak dito yung gustong maging kawangis ng Diyos. Sabi niyan, and you have forgotten that the exhortation that addresses you as son, my son, do not take the Lord's discipline. Sabi niya, wag mo daw babaliwalain ang pagdidisiplina ng Diyos. Wag natin ihayaan yung mga pagdidisiplina ng Diyos. Or pain when you are reproved by Him. O wag ka din daw magtatampo kung ikaw ay Kanyang pinapagalitan. Kung ikaw ay Kanyang kinukorek, wag kang magtatampo. Sabihin mo sa katabi mo, bawal magtampo. Bawal magtampo. Bawal ang tampuhin dito. No? Sabi ng Panginoon, wag kayo magtatampo kung kayo ay kinukorek ng Diyos. Amen? Sabi niya, no? For the Lord disciplines the one He loves. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos, kaya Kanya dinidisiplina. Sabi diyan sa Hebrews chapter 12 verse 5, sabi niya ganyan, yung mga taong minamahal ng Diyos, Kanyang dinidisiplina. Kaya mapalad ka kung dinidisiplina ka ng Panginoon. Can you hear me? Amen. Mapalad kayo kapag dinidisiplina kayo ng Diyos. Kasi ibig sabihin,
pag-ibig niya sa'yo. Amen? Hindi porke dinisiplina ka, galit ang Diyos. Hindi po. Hindi porke dinisiplina ka, makasalanan ka. Hindi po yun. Kaya ka dinidisiplina dahil mahal ka ng Diyos. Kaya ka dinidisiplina dahil anak ka ng Diyos. Amen? Did you get it? Amen. Yan po ang tandaan natin. Kaya tayo dinidisiplina dahil mahal tayo ng ating Ama. Amen? Now, sabi niya, the Lord disciplines the one He loves and punishes every son whom He receives. Ang lahat ng tumatanggap sa Ama, ang lahat ng tumatanggap sa Diyos, pinaparusahan niya rin. Pag nagkakali, alam ka naman mabuti ang ginagawa mo. Very obedient ka, cooperative ka, submissive ka. May parusa? Wala. Pinaparusahan lang niya kapag ka matitigas ang ulo. Amen po ba? Amen. O, sino dito? Pumalak pa yung gusto ng parusa. Ayan. Ibig sabihin, magmamatigas muna kayo para maparusahan niya. No. Sabi, no. Kailangan po. Ano ko lang yun, palakpakan natin ang Panginoon. Gusto ko lang gisingin ang inyong mga diwa. Amen. Now, sabi diyan, and punishes, it is discipline, punishes every son whom he receives, endure it as discipline. Sabi niya, kailangan magpakatibay kayo sa pagdidisiplina ng Diyos. Magpakatatag kayo sa pagdidisiplina ng Diyos para pagdating ng Panginoon, sama-sama tayo, sabay-sabay tayo, makapasok sa kaharian ng Panginoon. Amen. Amen? Kasi kung halimbawa, kami lang na magtitiis, halimbawa, ako lang magtitiis, o di kaya si Ate Emily lang nagtitiis, pero yung iba ayaw magtiis kasi ayaw ng hirap, ayaw ng nagsasakripisyo. O di kami lang ang makakapasok yun. Ang dami natin dito. Tama po ba? Ibig sabihin, sabay-sabay tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos, sabay-sabay tayong magpadisiplina, sabay-sabay tayong sumunod sa inuutos ng Diyos, then sabay-sabay din tayong lahat makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Palakpakan. For what son, sabi dyan, God is dealing with you as sons. Kaya niya ginagawa to kasi anak ka niya. Hindi ka niya didisiplinahin kung hindi ka niya anak. Sabi niya, walang pakialam ang Diyos kung ikaw ay anak sa labas. Ang isang magulang, pansinin niyo po halimbawa, si Pastor Jen, si Ate Jenny ninyo, may 4 siyang anak. Ano ba 4? Kala ko nadagdagan ko na. 4. Halimbawa, 4 ang iyong anak. Yung 4 mong anak, matindi ang pagdidisiplina mo. Tama po ba? Sa oras ng pagtulog, sa pagkain, sa pananamit, sa mga ginagawa nila, matindi ang pagdidisiplina mo. Tama po ba? Very watchful ka, in-observer ka doon sa 4 mong anak. Pero, kapag pumunta yung anak ng kapitbahay mo, papakialaman mo ba? Sa oras ng pagtulog niya, sa oras ng pagkain niya, sa oras sa lahat ng kanyang mga ginagawa at pananamit niya, papakialaman mo ba? Kung kayo, papakialaman niyo po ba? Hindi. Bakit? Kasi hindi niyo anak. Tama po ba? Ang pinapakialaman ng Diyos, ang dinidisiplina ng Diyos, ay yung kanyang mga anak na minamahal. Kaya kung sa palagay mo, ikaw ay dinidisiplina ng Diyos, magpasalamat ka dahil minamahal ka niya at kanya. Amen po ba? Amen. But if you are without discipline, which all receive, then you are all illegitimate children. And that's illegitimate. Pag sinabing illegitimate, wala ka pong bahagi sa kaharian ng Diyos. Wala kang bahagi, wala kang mamanahin sa kaharian ng Diyos. Ultimo gate, bawal kang pumasok doon. Pero pag anak ka, pwede kang labas-pasok. Pag anak ka, pwede kang kumain sa hapagkainan ng Panginoon. Nakasama siya. Pero pag illegitimate ka, kahit sa gate pa lang, haharangin ka, labas, di ka dito pwede. Amen po ba?
Yun po ang kaibahan ng anak sa illegitimate child. Dahil ang anak may mana, may authority sa kayamanan ng ama. Tandaan niyo po imagine niyo po, kapag ikaw ay anak ng Diyos, meron kang authority sa lahat ng kayamanan ng Diyos. Pero kapag ikaw ay illegitimate, wala kang mamanahin. Amen. So anong gusto niyo? Didisiplinahin o hindi? Disiplinahin. Kaya palakawan natin ang Okay. So, next. Dito sa punishing. How does God shaping us through His Word? May parusa. Pansinin po natin in Deuteronomy chapter 28. Mapapansin po natin sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 68. Ang haba po nun. Meron dyan 14 verses of blessings and meron dyan 53 verses of curses. Sa mga sumusunod at sa mga hindi sumusunod. Sa mga sumusunod, meron po siyang 14 verses na punong-puno ng blessings. Pero sa mga disobedient, ayaw sumunod, meron po siyang matinding sumpa. Parusa, punishment, and how many verses? 53 verses. Okay, buksan po natin yun. Tingnan muna natin yung Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 15. Ayan, para malaman po natin kung ano ba yung mga verses na yun. Nababasa dito. Ano, what to tell you? Ayan, malaki-laki na. Ayan, 28 verse 1 to 5. Sabi dyan, now if you faithfully obey the Lord your God and are careful to follow all His commands I am giving you today, the Lord your God will put you far above all the nations of the earth. Number 1. Unang verse. Kapag ikaw ay obedient sa salita ng Diyos, sabi niya kahit saan ka magpunta, i-bless ka ng Panginoon. Sabi niya, ang lapad ng iyong pwedeng lakaran, pwedeng mapuntahan. Sabi nga, your territory. Talaga naman napakalawak. Amen ba? Amen. Then, all these blessings will come and overtake you. Ibig sabihin, ang blessings mag-overtake sa'yo. Ibig sabihin, yung blessings darating ng darating sa buhay mo. Then sabi dyan, because you obey the Lord your God, you will be blessed in the city and blessed in the country. Pagpapala ka sa syudad, pagpapala ka sa bansa. And now, sabi niya ganyan, you will be blessed. Your descendants will be blessed. O yung mga apo mo, pagpapalain. Your land will produce an offspring of your livestock, including your young of your herds and newborn flocks. Your basket and kneading bowl will be blessed. Ibig sabihin, sabi nga, yung trabaho mo, pagpapalain ng Diyos. Yung negosyo mo, pagpapalain ng Diyos. Hindi ka mauubusan, hindi ka mawawalan, because you are blessed by God. Because you are obedient. Amen? Next. Yan. Sabi, you will be blessed when you come in. You come in and blessed when you go out. Labas-pasok, blessed ka. The Lord will cause the enemies who rise up against you. Ibig sabihin, yung mga kaaway, sabi niya, madidefeat mo palagi. Mag-rise up ka because you are blessed. They will march out against you from one direction, but flee from you in 7 direction. Pansinin nyo but flee from 7. Ikaw, kumbaga, ang direction mo isa pa lang, pero ang kaaway, lumalayo na kagad sa'yo. Pansinin nyo, sabi niya, they will march out against you from one direction, but flee from you in 7 direction. The Lord will grant you a blessing on your storehouses and on everything you do. He will bless you in the land the Lord your God is giving you. Ibig sabihin, ano ang meron ka ngayon? Pagpapalain ka ng Diyos. Saan ka man magpunta, ibibless ka ng Diyos. Ano man ang mahawakan mo, ibibless ng Panginoon. He will bless you in the land your God is giving you. The Lord will establish you as His holy people, as He swore to you. If you obey the commands of the Lord your God and walk in His ways, then all the peoples of the earth will see that you are called by the Lord's name, and they will stand in awe of you. Ibig sabihin, nandun yung blessings.
Okay, sampulan natin yung mga curses. Gusto niyo ba yung mga curses? Amen. Ayaw niyo na, gusto niyo lang blessings. Pero eto yun, para ma-receive natin ang blessings, sabi ng Panginoon, obey. Obey first. Sabi nga, obey first before you complain. Diba? Hindi pwedeng complain before obey. No. Mali yung mentality nyo ng complain before obey. May punishment yun. Pansinin ko yung bata. Dito sa amin, sa loob namin dito, maghugas ako. Maghugas ka na. Mama, daming hugasin. Nag-complain muna. O di, may pagalit. Minsan, may palo pa. O ngayon, napalo na siya, naghugas pa siya. What if kung naghugas na lang siya, di ko na siyang palo? Tama po ba? Ganun din tayo sa Panginoon minsan eh. Sa Panginoon. Susunod din lang naman, gusto pa ka mapalo. Di ba? Ano nang gusto mo? Sumunod ka na lang para may blessings. Hindi yung, tawag doon, magkukomplain ka, palo ka, o sunod ka ngayon, saka ang blessings. Alam niyo po, simple principle ang gusto ng Panginoon. One-on-one lang yan eh. Sabi nga, kung give and take, sumunod ka, pagpapalain kita. Amen? Pero pag nagbigay ng instructions ang Lord at nag-complain ka, punishment ka. Pero no choice ka, sunod ka pa rin. Tama ba? Tapos, kasi no choice ka, susunod ka pa rin eh. Kahit anong complaint mo, susunod ka pa rin sa gusto ng Diyos. Hindi pwedeng masunod ang gusto mo porque nag-complain ka. Sunod ka. Ito yan nagbigay ng instruction si Lord. Ayaw mo sumunod, nag-complain ka. Pinalo ka ng Panginoon. Nung na-realize mo na, Lord, ang sakit ng palo. Diba? Ang sakit ng palo, Lord, susunod na ako. Sumunod ka ngayon. Saka dumating ang blessing. Pinahirapan mo ang buhay. Pagka gano'n. Kaya kapag may binigay na ng instruction si Lord, sumunod tayo para yung blessing dumating. Walang palo. Amen ba? Amen. Palapakan natin. So, try na natin yung verses, yung try dun sa nasa verse 16. Try natin. Magbigay tayo ng example, kahit 5. Kasi sabi diyan, 53 verses of verses ang darating sa mga taong disobedient. Okay. Sabi diyan, you will be first in the city and first in the country. Your basket and kneading bowl will be first. Anong ibig sabihin? Kapag isinumpa, nung kapanahunan, nung isinumpa ng Panginoon ang lupa, natuyo, at wala man lang pong naani ang mga tao. Dahil sa kasalanan. Ano ang gusto mo? Laging ang blessing nag-overtake sa'yo, dumarating? O yung blessing, hindi mo makita kahit sa panaginip? Ang hirap nun. Kahit sa panaginip, hindi mo makita ang pagpapala ng Diyos. Ibig sabihin lang, you are cursed. Your basket and kneading bowl will be cursed. Your descendants will be cursed. Sa mga disobedient, pati apo mo, magsasuffer because of your disobedience. Di ba po? Sabi niya ganyan, your descendants will be cursed, and your soils produce, and the young of your herds and the newborn flocks, you will be cursed when you come in first and you come and go. Kahit mag-come and go ka, first ka pa rin. Because of disobedient. Simple lang ang pinakaugat. Yung hindi pagsunod. Sinumpa lahat-lahat. Kalusugan mo, buhay mo, katawan mo, trabaho mo, pamilya mo, negosyo mo, lupa na kinatitirikan mo. Sinumpa lahat. At ano ang pinakaugat? Disobedient. Kaya kung kayo po ay gusto nyo pagpalain kayo ng Panginoon, obey. Isa lang ang kaisipan. Obey, obey, obey. Amen po ba? Amen. Kung bibigyan kayo ng pera ngayon, ano ang gusto ninyo? Orange o ube? Gusto ko lang ube. Diba? Sa Biblia talaga ang kulay niyo. Maganda. Okay. How does God shaping us through His Word? Alam niyo po, ang Panginoon
Panginoon, kung tayo po ay wina-warning niya, tayo po ay dinidisiplina niya, tayo po ay pinaparusahan niya, doon naman sa end ng kanyang paggawa sa buhay natin, gusto niya, kung tayo po ay susunod sa kanya at tatalima sa kanya, gusto niya abundant blessings. He will keep His promises. He will keep His promises to us. Yung 14 verses na punong-puno ng pagpapala na yun, darating yun sa buhay natin. Why? Because God will keep His promises to us. Yung blessing, abundant blessings, magiging maganda sa buhay natin. Ito po sabi nga, every day we have a battle. Tama po ba? Every day we have a battle. Pero tingnan po natin, sa battle po natin, we must stand. No? Na kung saan ang Panginoon, ito pansinin po natin, meron pong isang pastor na nagbigay nito. Sabi niya ganyan, I think si Pastor Vidal. Sabi niya ganyan, fighter never stops fighting until they achieve what they want to achieve. Yun ang fighter. No? Fighter never stops fighting until they achieve what they fought for. Pero eto naman, troublemaker creates trouble opposing. Ang troublemaker creates trouble opposing. A troublemaker is not a fighter. Tandaan po natin a troublemaker is not a fighter. A troublemaker looks for trouble but cannot stand the fight. Tama ba? Troublemaker lang siya, pero hindi niya kayang tumagal sa labanan. Pero ang fighter, until the end, mananatili siyang fighter, makuha lang niya yung gusto niya. And I pray, all of us will become a fighter of our truth. Amen. Hanggang sa ma-achieve natin yung pinaka-main goal natin sa buhay. Maging fighter tayo the end. We are not a troublemaker, but we are the fighter of it. Amen po ba? Now, kailangan po natin na kung saan mag-stand in good reason to fight. We must stay strong. Para kapag tayo'y malakas, kaya nating lumaban. At sino ang lakas natin? Walang iba kundi ang Diyos. God gives His promises to us so that we can stand every fight ng ating buhay. Until the end, ipaglalaban din tayo ng Diyos. Amen po ba? Yun yung pangako ng Panginoon. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya tatalikuran, hindi kanya iiwanan hanggang sa dulo ng buhay mo. Amen? Basta manatili ka lang sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, at hawakan mo ang pangako niya habang sumusunod ka sa mga inuutos ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, sabi nga, ang pangako ng Panginoon may kondisyon. Ang pangako ng Panginoon may kondisyon. Kailangan, kung gusto mong ma-achieve yung pangako niya, sumunod ka. Yun ang kondisyon ng Diyos. Obey first, so that the blessings will come and follow you and overtakes you. Yun ang kondisyon ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, kung gusto mo na mabago ang buhay mo, kung gusto mong ma-shape ang pagkatao mo, kailangan po intindihin mo, isabuhay mo, isapuso mo ang salita ng Diyos. Yung pagdidisiplina ng Diyos. Yung mga pagpapanig sa'yo ng Panginoon, huwag mong babaliwalain. Yung pagdidisiplina sa'yo ng Diyos, huwag mong babaliwalain. Bagkus isapuso mo yun, isabuhay mo, then follow. So that His promise will come to you and overtakes you. Amen po ba? Kailangan po tayo, we must mag-create tayo ng isang buhay na masaya, isang buhay na malakas, isang buhay na punong-puno ng pag-asa, isang buhay na kung saan nakaka-inspired sa iba. Sino yung may gusto? Amen. Masarap mag-create ng isang buhay na nakaka-inspired sa iba. Bakit? Kasi ibig sabihin, kapag nandun ka sa moment na yun, ibig sabihin ko, kasama mo ang Diyos. Amen. Amen?
and you will fight until the end for the good fight of faith. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Dito po ako magtatapos. So, we must create a new world. A new spirit na galing sa Diyos. Why? Because the one who stands in the Word of God and the one who obeys the Word of God, God will never fail to His promises sa buhay mo. Hindi mag-fail ang pangako ng Diyos sa buhay natin kung tayo po ay mananatili sa salita ng Diyos na sinusunod. Amen? Okay, let us pray. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Can we raise up our hands to the Lord? Itaas natin ang ating mga kamay. Maging ang ating mga puso sa oras na ito ay ating buksan sa ating Diyos. Maging ang ating mga tenga, maging ang ating mga kalooban. Ipakita natin sa Panginoon na tayo ay handa na tanggapin ang kanyang mga salita at handang sumunod sa kanyang mga ipinag-utos. Father God, we know, Lord God, that we are not worthy before your eyes. Lord, naging matigas ang aming mga ulo. Naging masuwayin ang aming mga puso. Lord, naging hindi kami masunurin sa iyong mga salita. But this time, Lord, we come before you, Lord God, to ask forgiveness. To ask, Lord God, to forgive our sins, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, nais po namin, O Diyos, na ang aming mga kaisipan, ang aming mga gawi, ang aming mga kilos, ang aming mga puso, Lord, yung aming mga attitude, Lord God, na kung saan masuwayin sa'yo, Lord, tanggalin mo po ito sa aming buhay. Alisin mo po ito, Panginoon, yung mga pusong masuwayin. Yung mga espiritong suwain, tanggalin mo po, Panginoon, sa aming buhay. Sapagkat hindi ito makakatulong sa amin upang kami ay lumago, upang kami, Panginoon, ay pagpalain mo, upang makanta namin yung mga pangako mo. Lord, hindi ito makakatulong sa amin bilang isang mananampalataya, bilang isang anak mo, O Diyos. Kaya dalangin po namin, O Diyos, alisin mo ang mga masuwaying espiritu sa amin, Lord God. Break every chain, Lord God, na kung saan nag-hold sa aming buhay para hindi kami, Panginoon, lumago at makapagpatuloy sa aming pananampalataya. Lord, baguhin mo kami ayon sa hulma mo. Kagaya, Panginoon, ng isang hardinero, kung paano niya hinuhulma ang halaman ayon sa hugis na gusto niya. Lord, nais po namin, O Diyos, sa oras na ito, hulmahin mo kami ayon sa hubog na nais mo. Hulmahin mo kami ayon sa wangis mo, Panginoon. Lord, di bali na, Panginoon, na kami ay masaktan. Di bali na, Panginoon, na kami ay magsakripisyo. Basta ang pinakamahalaga, Lord God, mabago ang aming buhay. Basta, Panginoon, maging maayos ang aming buhay, Lord God, at makamtan namin ang tunay na hiwaga ng iyong pangako sa aming buhay. Lord, nais po namin, O Diyos, matanggap ang 14 verses of your promises to all obedience people, Lord God. Lord, nais po namin matanggap yung napakasarap na buhay, napakasaya at napaka-safe, Panginoon, na buhay sa mundong ito. Walang iba kundi sa presensya mo. Lord, right now we rebuke all the verses, Lord God, the 53 verses, Lord God, we rebuke it in the name of Jesus in our lives. At dalangin ko po, Panginoon, kahit kami, Panginoon, bagamat mahirap, Panginoon, ang sumunod, tulungan mo kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. Samahan mo kami at turuan mo kami kung paano sumunod ayon sa iyong kalooban. Lord, palakasin mo at patatagin kami upang makasunod kami sa iyong banal na salita. Upang sa iyong pagdating, Panginoon, datnan mo kami na merong mainit na pagmamahal sa iyo, merong mainit na pananampalataya. Datnan mo
sapagkat inako mo kami bilang mga anak mo. Salamat po, Panginoon, sapagkat tinuturing mo kami mga minamahal mong anak. Salamat po, O Diyos, sapagkat kami ay dinidisiplina mo bilang iyong anak. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Bigyan mo ng katatagan, bigyan mo, Panginoon, ng maayos, Panginoon, na direksyon upang makasunod sa kalooban mo. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagdidisiplina. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa iyong mga paalala sa amin. Salamat po, Diyos. Dalangin ko na patuloy mo kaming turuan habang kami, Panginoon, nabubuhay sa mundo ito. This is all we pray in Jesus'
we are living in this place or in this world na puno ng pagsubok, Panginoon. We're living in this world na punong-puno ng sakit, Panginoon, ng kabiguan, Panginoon. But we believe, Lord, na sa kabila ng sakit, sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin, Panginoon, we believe, Lord, na nandiyan kayo lagi. Nasa likuran namin, Panginoon, ginagabayan kami. We believe, Lord, na mas malaki kayo sa mga problema namin. We believe, Lord, na mas malaki kayo sa lahat ng pinagdadaanan namin, Panginoon. Financially, Panginoon, sa health namin, Panginoon. Sa family namin, Panginoon, sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan namin, Panginoon. Yung relationship ng bawat isa, Lord, sa loob ng bahay, Lord. We know, lalong-lalong na ito sa panahon ngayon, Lord, na nagkakaroon ng struggle. But we believe in you, God. We believe in your love, Panginoon, na mamumuna ito, Lord, para mas maipakita pa po namin sa mga taong mas mahalaga po sa buhay namin. At toong mahal po namin sila, Lord, katulad ng pagmamahal niyo sa amin. Lord, we thank you for this day, Lord. Lahat ng shinare ng aming pastor, Lord, maging talima ito, Lord, tumalima ito sa puso namin, sa buhay namin, Lord, na maging gabay po namin ito, Panginoon. We believe in you, Lord, na wala kayong kayang hindi gawin, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you for being a good Father. And thank you for everything. This all we pray. Amen.